So ayan mga par, good morning. Welcome back to my channel again. Today is Friday mga par, no? And wala nang pasok si Inday, no? Ewan ko kung sa ibang probinsya kung hanggang kailan, no? Pero ngayon dito sa Ontario, no, wala nang pasok, no? Or dito sa Scarborough. Last day nila kahapon, no? So ayun, September na ulit yung balik mga par. And ayun, today pala, no? Gagawin ko ng video mga par yung comment ng isa nating taga-suporta, no? Dahil magandang topic to mga par, no? Patungkol to doon sa magkano ginastos namin papunta rito sa Canada as international student, family of 3, no? So babanggitin natin lahat mga par simula nung umalis tayo sa Pilipinas hanggang pagpunta rito, no? At yun nga, disclaimer lang muna mga par, yung aming ginawa or aming ginastos mga par ay sa amin lang po yun, no? So kaya ginawan ko ng video to para yun, yung iba nating mga kababayan na nanonood na may balak pumunta na mag-international students, no, pwede nilang kuhanan ng idea mga par. Babanggitin natin lahat simula na nagkonsultan kami sa Pilipinas hanggang mapunta kami rito, lahat po ng ginastos namin, no? Naalala ko pa naman lahat mga par. Kaya ayun. And yun nga, disclaimer, no, sa mga nanonood, no, sa mga ibang international students din. So hindi tayo pare-parehas ng ginastos papunta rito. So maaaring yung iba mga par nag-DIY lang, no, which is maganda rin. Yung mga nag-DIY mga par, bilib ako doon. Dahil talagang hindi basta-basta yun mga par, no. Nire-research talaga yun nila na maigi, no, talagang kasi yung pinsan ko mga par, no, nag-DIY din. And talagang hindi basta-basta, no. Kailangan talagang magaling ka diyan, no, marunong ka diyan, no. Matinding pagre-research ang gawin mo, pagtatanong, no. Para lang makasigurado kang yun, perfect yung mga documents na ipapasa mo, no. So, yun lang. And yun nga, nangako ako doon sa isang nag-comment sa atin na gagawin ko ng video. Kasi medyo mahaba to mga pare. Yung ano na to, no. Kaya gawa na natin ng video para yun, magkaroon din ng ideas yung iba, no. Si Par Big Bag Sable. Sabi niya sa akin dito mga paro, "Hi po, curious lang if you don't mind. Magkano na kaya nagagastos nyo simula nung dumating kayo sa Canada? Sana all," no? Yan, sabi niya dito mga par, simula nung dumating, no. So babanggitin na rin natin yung bago tayo umalis sa Pilipinas, no. Yung mga ginastos natin doon. So yan, umpisa natin sa Pilipinas mga par. Nung malaman ko na yung nung nag-ano kami, nagplano na mag-Canada kami mga par. So ang ginawa ko muna kasi yun, sa mga hindi nakakaalam, nagbabarko po tayo. Sumampa pa po ako ng barko, no? Kasi ang ginawa muna, in-apply muna si Mrs. kasi siya yung student. In-apply muna siya, and then yun nga, hindi pa naman sigurado kung ma-approve or hindi. Kaya ang ginawa ko, sumampa muna ako ng barko, no? So maganda naman yung resulta, naging okay naman, no? At na-approve si Mrs. Kaya after ano ba 'yon? 6 months. 6 months ako on board. Nung malaman ko na na-approve na si Mrs., umuwi na ako mga par, no? Para asikasuhin naman yung sa akin saka kay Inday na application kasi hindi pwedeng wala ako mga par. So nag-ano ko under contract kasi 9 months yung kontrata. So 6 months umuwi na ako. At ayun, yung ano mga par, yung nag-asikaso, no, nag-consultant din kami. Sila yung nag-asikaso ng lahat ng documents, no, na kailangan. Ang ginawa ng consultant lang kasi doon, bibigyan ka niya ng mga list, no, yung mga documents na kukuhanin mo. So bibigyan ka noon. So ipoproduce mo lang. And then sila na yung bahala doon sa mag-apply, mag-arrange, no, kung ano man 'yan. O kasi kami talaga wala kaming ka-idea mga par, no? Wala kaming alam talaga diyan. Kaya asa lang kami sa consultant noon, no? Kung saan yung school, saan yung province, wala rin kami niyan mga par, no? Sa consultant lang din namin inaasa 'yan. So kung ano man yung sabihin ng consultant, yun lang din ang talagang ano namin, no? Sinusunod namin, no? So ayun, yung sa consultant mga par, no? May maraming na-stress diyan, ibang ano na 'yan, no? Dito lang tayo mag-focus sa ano sa gastos, no? So ang binayad namin mga par, tatlo kami, parang kung hindi ako nagkakamali, 75,000, no, tatlo kami. So package na 'yon, no. Sila na yung nag-asikaso lahat, no. And then
Ayun, na-approve naman kami. So, nung na-approve kami, ah, sabay-sabay kaming ano mga par, no? Sabay-sabay kaming pumunta rito sa Canada, no? Kailan ba 'yon? April 26, no? Dumating kami rito mga par, April 26, 2024, no? So, 'yon. So, bago 'yon, siyempre yung pamasahe mga par kasi approve kami ng April 15 ng anak ko mga par. April 26, umalis kami. 'Di ba? So, ilan lang. Parang ano lang. Almost 2 weeks lang. 2 weeks lang mga par, 'di ba? Umalis agad kami. So, ang ticket noon napakamahal, no? So, ang ticket na ginastos, inabot kami ng 290 plus. Mga 293 kung di ako nagkakamali. O, mga ganon. Mga 293,000 sa kaming tatlo mga par, no? So, ano yun, may stopover yun galing Manila, Japan, tapos Japan, Toronto. Kasi kaya ganun kamahal mga par. Kasi yun nga, ura-urada yung alis, no? After 2 weeks, alis na agad kami. Ganun kamahal yung ticket. So, ayun. So, nung pagdating namin dito mga par, nag-Airbnb pala kami kasi wala kaming bahay noon. Kwento ko rin naman sa mga previous vlog ko. Nag-Airbnb kami ng 1 linggo habang naghahanap ng bahay. Pagkatapos hindi pa kami nakahanap talaga mga par, nag-hotel uli kami. Ng another 4 days yata yon. So hindi pa rin nakahanap, nag-hotel uli kami. Pangatlo, no? Hanggang sa pang-apat ito, nakalipat na kami diyan sa condo, no? So yung Airbnb kasi, medyo pricey rin yung mga par kasi ano yun, bahay siya, no? Malaking bahay sa Richmond Hill. So yung sister-in-law ko nandito pa sila, at saka yung mother-in-law niya, yung tita namin na nasa US. So sama-sama kami doon. So pagkakalam ko yung 1 week ng mga par, 1 week na yung 1 week namin doon mga par sa Richmond Hill kasi bahay siya na malaki. Ang laki talaga. So 2.5 ang 1 linggo doon mga par na binayaran doon, no. At yung mga hotel na yan, yung 600, yung isa 4 days 600, mayroon pang 500 plus, no, mga ganun, no. So kayo na lang magkwenta mga par, basta kikwento ko lang kung ano yung mga ginastos namin dito ng pagdating sa experience namin, ha. So ayun. And then yun nga, nakalipat na kami dito sa condo mga par. Nakuha namin yung condo na yan kasi malapit din sa school, sa City niyan, sa Progress Campus. Isang sakay lang, no. So nakuha namin siya. So ang rent, no, sa condo na tinirahan namin ay 3,200 mga par, no. Natira kami doon ng 2 years, no. Kakalipat lang namin dito nung last month mga par, no. So, medyo mura na, no. Ang rent namin dito mga par ay 2,100 plus 40% na utilities, no. So ito naman ay basement din, no. Na may taas, no. Ewan ko kung anong tawag dito mga par, may sala-sala kami sa taas. Tapos kung matutulog ka, bababa ka dun sa basement, no. Nandun yung kwarto, CR, labahan, no. Solo lahat, no. Solo lahat. So yun nga, after 2 years, lumipat na kami dahil ayun, syempre para gusto rin naming bumaba yung rent, no. And yung renta talaga doon ay napakalaki, no. So napakamahal mga par. And ayun, dito na kami. And okay naman rito, ayos naman mga par, no. And ayun, si Mrs. pala ay kumuha ng 2 years na kumuha siya ng 2 years program, no, mga par. Ang tuition dito mga par ay 18 plus. 18,200 or mga ganun. Basta 18 plus. 18,200 or 18,200 or pagpalagay natin 18,300 mga par, no, per year, no. So yun yung tuition niya. So 2 years ang kinuha niya mga par, no. So yun yung tuition ni Mrs. mga par, ang bayad, no. Bills mo rito binabayaran, internet, cellphone, no. Ayun, di na siguro natin anuhin yan kasi medyo naman yan eh. Alam naman siguro ng lahat yan. Binabayaran namin sa school ni Inday mga par pagka lang pagka may pizza day, may mga excursion, no, ganyan, no, pero hindi naman lagi, no.
Sa isang taon siguro 2 beses lang. Yan yung kadalasan binabayaran sa school ni Inday, Pizza Day mga par. And then yung mga activities pa na iba, no? Yung iba ayaw naman ni Inday salihan, no? Yun lang mga ganun lang, mga field trip o excursion lang ang sinasamahan niya. So yun lang yung mga ginastos namin. And nga pala mga par, no? Dahil nga sa pagbabago ngayon ng mga rules dito sa Canada mga par, ay yun nga, yung program nga ni Mrs. din ay ano mga par, no? Tinanggalan siya ng PGWP. So hindi namin ano mga par, hindi namin alam kung makakuha kami ng PGWP kasi ang PGWP mga par, sa mga hindi rin nakakaalam, isang beses lang i-apply, no? Once in a lifetime lang yun mga par. Yun nga, nakita namin doon sa ano na wala ng PGWP mga par. So hindi kami nakakasigurado kung pag in-apply ba namin mabibigyan kami. So nakakatakot ang mga par. So ang ginawa namin, pinakuhuli namin si Mrs. ng 1 year na PSW ngayon, no? And yun, para makasigurado lang kasi kung hindi kami mabibigyan doon sa unang program, ay dito sa pangalawang program mabibigyan kami kasi sigurado naman na ngayon yung PSW na program may PGWP, no? Pero 1 year nga lang, no? Pero at least may ano kami mga par, no? Mayroon kaming siguradong extension, no? Kung hindi kami mabibigyan doon sa first program namin, no? So dito kami sa pangalawa. Pero yan, may mga nagsasabi naman na na dumating naman kami dito before pa na binago yung rules, no? So mabibigyan naman daw. Pero mahirap kasi isugal mga par, no? Paano pag hindi, no? So wala na. Kumbaga game over na, no? Uuwi na kami pag ganoon kasi wala na eh. Nagsigurado kami, yun nga, para din sa ano mga par, para din sa PR pathway, no? Yung PR pathway namin kasi yung PSW, yun in demand nga yan dito, no? Alam naman siguro ng lahat na healthcare talaga number 1, no? Na kailangan dito sa Canada. So in demand talaga yan. So malaki ang chance din namin na ma-PR sa ano na yan, sa program ni Mrs. na bago na PSW, no? So yun, ang kailangan na kasi namin na makakuha kami ng extension, no? Doon sa inaral niya. Kasi kung sakali mga par na nag 2 years siya and then 1 year sa PSW, so 3 years ang inaral niya. So ang sinasabi lang kasi doon, pag 2 years program ka, 3 years PGWP, di ba? So ayun, sobra-sobra na mga par, di ba? So inaasahan namin na makakuha kami ng plus 3 years, no, na PGWP. So ayun, so ang ano naman ngayon, nag-aral siya ulit, no, 1 year, no. So ang tuition na naman nasa 18 plus na naman mga par, no. So kayo na lang magkwenta, no, kung magkano na, no. Sa kami pagka ano na, wala na, no. Yun lang yung mga ginastos namin. Para lang magkaroon ng idea. Hindi tayo nagyayabang dito mga par, no. Hindi tayo mamaya sasabihin na naman ng iba nating mga ano diyan, ang yabang natin na bakit ginaganon, no, bakit inaano pa natin yung mga ginastos, no. Ito ay ano lang, para sa ano lang, para sa iba nating kababayan mga par, no, para malaman lang nila kung ano talagang mga gastos dito sa Canada, no, pag international students ka, no. Hanapin yung PR pathways, no, kung saan, no, kung sa ibang province lilipat tayo ng ibang province mga par kung kinakailangan, no. So yun lang mga par. And wala na akong naisip yung mga ginastos namin dito, no. Yun lang naman, yun yung mga pinakamalaking ginastos namin papunta rito sa Canada at habang nandito sa Canada, no. Kasi dito naman mga par, ang ano mo lang naman dito is yun nga, malaki yung tuition tsaka yung rent ng bahay, no. Yung mga bills mo kayang-kaya kung may trabaho ka naman o may kasama ka ring yung spouse mo, no, magtatrabaho full-time, no, kayang-kaya mo yung bayaran. Yun talaga yung masakit niyo, yung tuition tsaka yung rent ng bahay. Yun talaga yung malaking chunk ng budget niyo, doon talaga, no. Doon talaga mapupunta. So yun lang mga par, no, and good luck, no, sa ating lahat, sa mga nandito pa rin na umaasa pa rin, ng mga international students din na kasama ang pamilya na katulad namin na lumalaban pa rin hanggang ngayon, no. Kapit lang tayo mga par, no. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi hindi naman nga para sa atin na to, no, para sa ating mga anak, no, soon. Kaya gagawin natin ng lahat para
pagdating ng panahon, pagka naswertehan tayo at nakapag-stay tayo rito, at dito sila nakapag-aral, di ba? So, yun, masaya na tayo doon, no? Ako masaya na ako doon mga par kung makakapag-stay kami rito and si Inday dito makapag-aral, no? Yun na yung iiwanan namin kay Inday, no? Mga par, nakakuha kayo ng mga ideas, no? Kung So malaki talaga mga par, no? Malaki talaga ang gagastusin mo, no, papunta rito, no? So idagdag ko lang din pala mga par yung yung show money ninyo, no? Yung show money pala ninyo no bago ka pumunta rito ay yung kailangan mo nga magbigay noon, no? Nung panahon namin, kailangan mo magpakita pala mga par, no? Yung panahon pala namin 10,000 lang yung noon, yung show money, no? Inabutan pa namin yon. 10,000 per year, no, sa students. And then sa akin yata 5,000, sa bata 3,000, no. So 18 per year. So 2 years kailangan mo pakita ng mga 30 plus din, no, yung show money. So, ngayon binago na mga par dahil naghigpit na nga, parang 20 plus na, no. 22 something yata, no. Check nyo na lang sa mga par, no, sa website, no, canada.ca mga par. Check nyo lang doon kung magkano na yung show money ngayon, no, kasi hindi na tayo updated din, no. So ang alam ko tinaasan nila, no, per year yun mga par. So kaya talagang medyo mahirap na ngayon. So may balak na kababayan natin mga par, no, mag-research kayo, no, tignan nyo kung kaya nyo mag-DIY mga par, mag-DIY kayo. Pero kung medyo may doubt kayo, no, na talagang baka magkamali kayo, no, gusto nyo may mag-assist sa inyo, pwede rin naman kayong kumuha ng consultant mga par kung may budget kayo, no, kung may pera naman, no. So yun lang, no. Maraming salamat sa inyo mga par. Nag-comment mga par, no. Maraming salamat kay Big Bag Sable, no. Maraming salamat sa iyo par. And sana nasagot ko yung tanong mo. Gusto kayo malaman mga par na kaya naman nating sagutin sa experience natin, no. Mag-comment kayo dyan sa baba mga par, no, para masagot natin, no. So yun lang, maraming salamat sa inyo mga par. And yun, siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog, no. Mag-enjoy tayong lahat ngayon mga par kasi summer, no, maganda ang panahon ngayon. So ayan, maraming salamat sa inyo mga par. To God be all the glory, and we'll see you on my next one. Bye!